Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sino po ang pinagpala ng Panginoon? Praise God. Umpisahan ko po ang aking katuruan sa dalawang katanungang pwedeng gumulo saglit sa ating kaisipan, pero gusto ko ho na taimtim na sagutin ang ating puso't damdamin. Unang katanungan po ay, ano po ang inyong mararamdaman kung nalaman nyo na sa ilang saglit na lang, kayo po ay mawawalan ng buhay? O sa madaling salita ay mamamatay na? Siguro ho, biglaan ang sagot nating lahat, aba pastor, ako'y handa na dahil tinanggap ko na ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Can you say amen? Pero siguro yung iba ho ang sasabihin, natural na matakot. O natural na mangamba. O dili ho kaya yung iba sa atin na napakarami pang pangarap ang sasabihin, aba pastor, hihingi ako ng extension sa ating Panginoon. Lord, bigyan niyo pa po ako ng ilan pang mga taon dahil marami pa po akong gustong gawin sa aking buhay o gusto pang maglingkod sa inyo aming Panginoon. Yung pangalawa ho ay mas mahirap na katanungan, mas mahirap na sagutin. Paano ho kung alam nyo, sa ilang saglit na lang, kayo ho ay i-execute. Ang ibig ko sabihin, baka marahil tayo ho ay pupugutan ng ulo o dili ho kaya ay susunugin ang buhay. Ano ho ang inyong mararamdaman? Aba, ito sasabihin ho ninyo siguro marahil, aba pastor, iba na yan. Yung unang tanong nyo, nalaman ko na ako ay may taning sa aking buhay. Pero yung pangalawa, ako pala ay i-execute. Aba, ang pinakamaganda niyan ay mag-isip ng lahat ng uri ng strategies para lamang ho makatakas. O ang pinakamagandang gawin dyan, pastor, kami ay manalangin at sabihin, Lord Jesus, save me from this imminent peril, Lord God. Samahan po ninyo kami at iligtas. Marahil ganon. Alam mo ninyo, si San Pablo, he also went through that dreadful expectation of execution. Pero ibang-iba ang kanyang pagtugon. Ibang-iba po ang kanyang response. Babasahin po natin ang 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Probably, makikita ho natin dito ang summary of the life of Paul. Ako ho naniniwala, this is the heart and soul of his theology. Dadahan-dahanin ko ho na babasahin ng 2 Timothy 4:6 to 8 at i-welcome ho natin ang anointing ng Holy Spirit. Napaka-anointed ng verses na ito. Ito po ang buod ng lahat ng pinaglingkuran, so to speak, ni San Pablo sa ating Panginoon, paglilingkod. Ang sabi ho ay ganito, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nararamdaman niyo ho ba yung anointing ni San Pablo? Okay, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Tatlong bagay ho ang nakita ko na maliwanag sa mga verses na yan. 3 things are certain and remarkable in his letter. Una, the inevitability of his death. Ang katiyakan ng kaalaman niya ng kanyang kamatayan. Iyan ho ay nasa verse 6. I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. And he faced the fact squarely. Alam ko na ilang saglit na lang, probably ilang mga oras na lang, ako ay pupugutan na ng ulo, papatayin na. At siya po, alam niya yon. Pangalawa, the assurance of his victory. Sinabi din ho niya sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Iyan ho ay testamento
ng kanyang katagumpayan. Iyan ay kapahayagan ng isang taong masaya, masigla, mapayapa, matagumpay. Ilang oras na lang siya po ay papatayin na. At ang panghuli ho, the certainty of his reward. Sa kabila ng lahat, ay nagbanggit pa siya ng napaka-positive na pangungusap. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, naisip pa niya ang kanyang kapwa, manggagawa, but also to all who have longed for His appearing. Siguro po, ang million-dollar question is, what was the secret of Apostle Paul? Or what did he have? What was special with him? Ano kaya ang kanyang magic? Bakit po sa gitna ng katiyakang ilang oras na lang, siya ay i-execute na? Bakit ganun siya katapang? Bakit ganun kaganda ang kanyang mga pananalita? It is worth noting that even with his impending death, Paul accepted that day as the day of his ultimate triumph. Yan ho ang sikreto. Maging sa gitna ng malapit ng kamatayan, inaccept po niya ang araw na yon na araw ng kanyang katagumpayan. Ang pinakadahilan, ang susi ng lahat ng ito ay ang pag-asa. No? God's hope reigns in His entire being. May pag-asa po sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang spirito. It is an immovable reality in his heart and mind. Ako, kaya kong sabihin, hope kept him alive even in the face of horrible death. Sa gitna ng katiyakan, ng kamatayan, ang pag-asa po ang nagbigay buhay kay San Pablo. Everybody say, pag-asa. Say it again, pag-asa. Ayan, may pag-asa po si Paul. Kaya napaka-anointed ng kanyang sinabi. At sa 2 Timothy 4:6-8, nabigyan ho ako ng Panginoon ng tatlong inaasahan ni San Pablo. Kaya ganun ka-anointed ang verses 6-8. Tatlo po ang inaasahan niya. Umpisahan ho natin sa unang pag-asa na laman ng kanyang puso't damdamin. Hope of eternal life with God. Hope of eternal life with God. Sa 2 Timothy 4:6, basahin ko lang ulit dahil hindi naman tayo alis doon. I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Apostle did see it coming. His death cannot be denied. Uulitin ko ho, isinulat niya to while he was in Roman dungeon at a few hours away bago ho makita ang lugar ng execution, at alam naman ho niya sa panahon na yon ay pinupugutan ng ulo ang mga naniniwala sa Panginoong Hesus. And he was ready to die for the cause of Christ. And why? Bakit handa ho siya? For to him, even death is a gift leading to eternal life with God. Para ho sa kanya ang kamatayan ay regalo papunta sa buhay na walang hanggan. Una ho, malalim ang kanyang pag-asa. Marahil ang mga Roman soldiers po ay galit na galit, handang-handa na siya ay kaladkarin at pahirapan upang makita ang isang taong umiiyak o kaya nanunungayaw o kaya ay nagpupumiglas. Ang hindi nila alam, si San Pablo ho ay kampante, si San Pablo ho ay payapa, sapagkat sa araw na iyon, ang unang pag-asa na laman ng kanyang puso at kaisipan at spirito, ang unang pag-asa ay ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Palakpakan lang muna po natin ang ating Panginoon. The best clap of praise para po sa Panginoon. Pastor, paano nyo po nalaman na sa panahong iyon, ang unang pag-asa ni San Pablo ay buhay na walang hanggan? Klaro po ang kanyang paniniwala sa Philippians 1:21 hanggang 23. Babasahin ho natin. Paul said, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang.